Hello, good day sa'yo, Pisces. Ayan. So, alam mo ba, Pisces, napakaganda ng ating gagawin ngayon, no? Kasi malalaman mo kung ano yung dapat mong bitawan sa Nobyembre at syempre ang iyong dapat i-retain, dalhin sa iyong journey papuntang Disyembre at ang iyong aksyon at syempre ang regalo na ibibigay sa'yo 'no. Ang regalong ito na hindi material, pero this is very mas worth ito kaysa sa ano, sa mga material na bagay 'no. Ito yung kapayapaan sa ating sarili 'no, ito yung emotional gift na ibibigay sa'yo ng ating spirit guide sa'yo. Okey nak, so kung naririnig niyo pero alam ko naka-noise filter tayo 'no, baka hindi niyo rin maririnig ang sound pero, I'm not sure pero alam ko naka-noise filter tayo so yung background sounds is nawawala 'no, pero ang importante po yung intention naman natin 'no, yung intention ko na nagpe-prayer ako para din sa kalinisan ng space ninyo at saka sa akin 'no. Okay, sige. So magpe-pray lang po ako dito 'no. So, kung maririnig niyo hinaan niyo lang din po ang inyong ano, ang inyong ang inyong sounds, okay. So magpe-pray na po ako. Sinisimrit ko ang kaliwanagan ng kaliwa po'y magmalinaw ang ibig sa okey. Amen, ayan. So, napakaganda ng ating beginning 'no. So, ayan. So, para sa'yo 'to 'no, Pisces, and welcome din ang mga cross watcher 'no. Sa pagtatapos ng Nobyembre, how it goes ganyan na lang 'no, malinis naman ang ating mga card. So, sa pagtatapos ng Nobyembre, ang focus natin yung sa siyempre yung paglabas sa fantasy at yung pagkamit ng emotional clarity 'no, Pisces, at ang pagtatapos ng anumang martir na ano, kasi ang Pisces talagang mga martir 'yan, eh, 'no, mga masarap magmahal. Ayan, ang mga Pisces yung talagang kayang magtiis para sa pagmamahal 'no, at para sa ikabubuti ng isang sitwasyon 'no, mapakarera pa 'yan o mapa-love life pa 'yan 'no. So, hindi ka puwede rin pumasok na sa Disyembre na may bitbit 'no. Pero you have your own free will. Ang ibig ko pong sabihin na hindi ka puwedeng pumasok sa Disyembre, bakit no, at least salubungin natin ang Disyembre na malinis 'no, na may at siyempre hindi tayo puwedeng pumasok ng Disyembre na may mga bitbit na unresolved issue na kaya naman nating tugunan ng itong Nobyembreng ito 'no, kaya nating linisin lahat 'yan para maayos at magandang salubong ng ating Disyembre, ayan. So, titignan natin kung anong dapat mong bitiwan nak 'no? Ano pong dapat bitiwan ni Pisces? Ano pong dapat bitiwan ni Pisces Spirit Guide? Ano pong dapat bitiwan ni Pisces? Ayan na, Death. Baka siyempre Pisces mahilig magbago-bago isip din. Ayan, tingnan naman natin ang dapat natin i-retain. Kasi ang importante po yung posisyon, eh, 'no? So, malalaman mo kahit reverse yarn o kahit upright, 'no? Sa explanation ko, malalaman natin 'yan mamaya. Kung bakit ang dapat mong bitiwan ang death. Ang death hindi po physical 'yan 'no, 'yan po yung transformation. Kasi malamang malamang na lagi kang pabago-bago rin ng isip 'no, kung bakit nilagay sa posisyon na dapat mong bitawan 'no. Kumbaga hindi ka makapag-stick sa iyong desisyon, 'yan ang that's what I feel na bakit ka ano 'no, pabago-bago ng isip. So bakit 'yan nilagay sa posisyon ang death 'no? Which is we all know that that is transformations, 'no? Ngayon, ano naman yung dapat mong i-retain? Ano po ang dapat niyang i-retain? Sometimes nagiging reverse ang dapat mong i-retain kasi may purpose po, 'no, na so tignan natin ano pong dapat niya i-retain, ano pong dapat i-retain. Ayan, so ang dapat mo raw i-retain, ayan, magpahinga. Kasi mukhang hindi ka nga nagpapahinga. I-set aside muna ang puso. Baka marami nang nandilin lang sa puso mo, 'no? Pisces, pinapagpahinga.
I-retain mo raw ang ano, sabihin natin ang pagpapahinga. Set aside ang puso. Naku, ina-advisean ka na i-set aside ang puso 'no, mamaya it's so exciting titignan natin bakit 'yan ang ina-advice sa'yo. Siyempre hindi ka aware diyan, 'di ba? Okay. So tingnan natin ang action mo, andito na 'no, tingnan natin ang action, ayan, Eight of Swords in reverse. So malalaman natin bakit 'yan. Okay. Ano naman po ang kanyang presento or gift na mare-receive, Spirit Guide? Ano po ang gift na mare-receive ni Pisces? Ayan. Wow, control, temperance. Oh, 'di ba? So, sige, kukuha rin tayo ng guidance sa inyong finance, ano, no, sa inyong finances at career, no? Hingi tayo ng guidance kay Archangel of Abundance. Ayan, it is safe for you to receive daw, no? Okay lang yan, manghingi ka or mag-receive ka. That is very practical na okay lang yan. Huwag kang mahiya, hindi ka hinaan ang tumanggap ng blessing, no? At ito naman kung saan ka dapat mag-focus. Saan po ba dapat mag-focus? Saan po dapat mag-focus si Pisces? Saan po siya dapat mag-focus ngayon? Ano pong gusto mong iparating, Spirit Guide? Anong gustong iparating ng soul ni Pisces para kay Pisces? Ayan. Saan po siya dapat mag-focus? Ayan, saan ka dapat daw mag-focus, Pisces? Saan ka dapat mag-focus, Pisces? Ang sabi ng iyong soul. Ayan. Am I letting fear to stop me? Ayan, marami kang kinakatakutan, no? So, tanungin mo raw sarili mo, ang takot na yan daw ang nakakahadlang ba sa'yo? Yan. No? And then, sinong archangel ang gagabay sa'yo, nak? Sinong archangel ang gagabay kay Pisces? Tignan din natin yan. Sinong archangel ang gagabay kay Pisces? Sinong archangel ang gagabay kay Pisces? At anong mensahe? Mm. Kung gusto mong imensahe kay Pisces, ayan, marami pong salamat sa mga nagsusubscribe at sa mga nanonood kahit hindi ka subscriber, no? Maraming salamat, no? For watching our video, ayan. Especially sa mga nanonood patuloy na sumusuporta, no? Thank you so much. I bless you all, guys, no? Sa small things, no? I appreciate that. Siyempre, mag-like din po kayo ha, always. Ayan, naku, binigyan ka ng spiritual understanding. Ni Archangel Rafael. Ayan, parang yung mga information, symbol, marami kang marireceive itong Nobyembre 15, no, to 30. Kasi parang this is ang huling paglalakbay ng Nobyembre. Ibig sabihin po yung journey ninyo ng, ng 15 to 30, no, November. So, ayan, meron ka raw spiritual understanding, no? So, Archangel Rafael ang maggagabay sa'yo, no? Be able, so para makita natin. Okay, so kuha tayo ng iyong affirmations na pwede mong gamitin everyday bago ka matulog. Siyempre, pagkagising mo rin, gamitin, banggitin mo lang tong affirmations na to, nak, no? At alam ng universe na ikaw ay, siyempre, nagwo-work hard din sa iyong improvement, sa iyong self-growth, no? Yan, para po ito kay Pisces. Spirit Guide, anong mensahe? Anong bulong mo sa kanya? Anong bulong mo kay? Ako, dalawa, pero isa lang tayo. Ayan, 13-13, clarity. Kaliwanagan, no? And you are very surrounded. Pinapaalala sa'yo na surrounded ka. Kumbaga, maraming nagmamahal sa'yo. Ang ibig sabihin din. Marami kang kaliwanagan na marireceive dito, no? So, mamaya babasahin natin yan. So, we'll go first, nak, dito sa iyong dapat mong bitawan. Okay, nak, nandito yung mga detalyadong interpretasyon na ibibigay ko sa'yo, no? Kung anong dapat mong bitawan, no? Or ang dapat mong iwan sa iyong journey. Nakita mo may death upright ka rito, nak, no? Ayan, death upright. And then, ang dapat mong bitbitin, ang Four of Swords. Kamangha-mangha kasi malalaman mo, no, I can get the image dito ng a little bit rest sa puso, no? And then, tignan mo naman ang action dito is Eight of Swords.
in reverse at ang iyong premyo temperance, 'no? Ito yung sabihin natin na control, at saka parang balanse ang nakikita natin. So, as we go farther dito, nakita mo ang angel of abundance advice sa'yo na it is safe for you to receive at ang iyong dapat malaman, ito yung sinasabi ng iyong soul na dapat mong malaman sa sarili mo, 'no? Am I letting fear stop me? Hinahayaan ko ba ng takot na pigilan ako? 'No, ayan yung pigilan sa mga na mag-grow o pigilan na para gumalaw o kumilos sa iyong growth, 'no? Mamaya babasahin natin 'yan. And then si Archangel Rafael ang handang tumulong sa'yo para magkaroon ka ng spiritual understanding, 'no? And then, ito ang iyong affirmations na gagawin, 'no, ang ganda, oh, "Loving energy surrounds me and I trust that the clarity I feel is the answer I need." Wow, that is very nice. So, angel number 1313, yan is about clarity, kaliwanagan, nak, 'no? Then andito tayo ngayon, so titignan na natin ang death, 'no? That this is what we call rebirth, 'no, anak, rebirth ito. So, kung tutuusin makikita mo na kaagad kung anong mensahe, 'no, na yung November mo, na dapat mong pagtuunan ng pansin yung pag-alis ng mental bandage at isolations din para makamit ang tunay na balanse ng transformations mo. At siyempre ang iyong final move tungkol sa paglabas ng takot sa iyong aksyon. So itong death, ito binigay sa'yo na bakit nasa posisyon siya na dapat mong bitawan. This is a transformations or sabihin natin paiba-iba. So ito yung kailangan mo ng iwanan bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Ay yung sabihin natin yung you are controlling sa iyong pagbabago o transformations na nakikita rito. Tsaka yung labis na attachment mo sa nakaraan or sabihin natin sa past na kailangan mo munang tapusin. So, ang death card kasi ito yung sumisimbolo ng ano, ng sabihin natin matinding ending at rebirth, muling pagkabuhay or sabihin natin ito yung unavoidable changes na hindi mo mapipigilan. Ito yung pagbabago na hindi mo mapipigilan, 'no? Kailangan mo ng bitawan ang tactic na mag-cling ka sa status quo mo rin, 'no? Ang ibig sabihin din ng death. Huwag kang mag-resist ng changes, ang ibig sabihin din nito. Kaya tanggapin mo na tapos na ang isang cycle, gaano man ito kasakit o nakakatakot. So you need to totally cut them off. 'No, tapusin na ang isang cycle na tapos na. Huwag mo nang padamihin pa ang storya. Huwag mo nang dagdagan pa ng drama, Pisces. Means if that's enough, that's enough. 'No, ibig sabihin putulin na dahil you need to change. Kailangan mo na ng transformation. Halimbawa, sa sitwasyon. Pagdating sa emotional mo, 'no, bitawan mo yung labis na pagluluksa, 'no? Ang tagal-tagal na, luksa ka pa, how many years na? Means na let it go, ibig sabihin niyan. O sabihin natin din ito yung parang sinasabi na self-pity para sa past na relationship na walang future. Yakapin mo na ang bagong simula, ayan sabi, you are ready already. 'No, sa relasyon tignan mo, kung ang dynamic ninyo ay toxic, kailangan ng tapusin 'yan. 'No, iwanan mo na ang fear na mag-end ito at i-welcome mo na ang healing. Ibig sabihin tapusin mo na kaagad dahil nakahanda ka agad ang pagkagaling na 'yan. Ibig sabihin hindi na gaanong masakit 'yan, hindi na masakit. Hindi na masakit 'yan, 'wag ka na mag-cling diyan, move ka na, parang gano'n. Tapos na 'yan, issue na 'yan, tanggap mo na, 'no? You already accepted it. 'No, let go mo na, itapon mo na 'yan, 'no? Ayan na, ito na yung healing mo. Kumbaga ready ng healing mo, 'no? You are ready to move forward. Kaya itong pabago-bago ng isip, 'no, na ayaw mo pang pigilan, dinadagdagan mo pa ng drama dito, Pisces. So, ang sabi bakit nasa posisyon na bitawan, means 'wag mo nang bigyan ng energy ito, 'no? Move on na, let's go na. Kasi ano na, andito na yung acceptance mo, eh. Kumbaga accept mo na, wag mo ng pahabain pa, shortcut mo na, let's go na, mag-move na tayo at dalhin mo na ang ipahinga ang puso, 'no? Bakit magtataka ka bakit ang dapat mo i-retain is Four of Swords, 'no? Ayan yung sabihin din natin na ito yung lakas kasi 'to, ito yung pagpapahinga, ito yung value,
I-retain mo ang value mo, yung worth mo rito ang sabi. Yung strength mo rito 'no, ibig sabihin yung lakas mo i-retain mo 'yan. At ang attitude na kailangan mong ipanatilihin 'no, ito yung kakayahan mong mag-rest. Kayang-kaya mo kaya nga sabi ko sa'yo, eh, kayang-kaya mo na, kayang-kaya mong bitawan right away ito, eh, 'no, itong debt na 'wag mong pigilan. May kakayahan ka niyan kaya sinasabi dito, pagkatumba bangon agad ikaw, eh, konting pahinga lang, eh, move forward ka na, eh, 'no? So, nire-remind lang siguro sa'yo dito sa posisyon na dapat mong iwanan talaga 'yan. Kasi kayang-kaya mo in a click or in a blink of an eye, kayang-kaya mo actually na i-reset ang buhay mo, na i-reset ang pag-ibig mo, na i-reset ang lahat. I-reset ang career, i-reset ang mga maling sitwasyon na nangyari sa'yo, 'no? Nakukuha mo ba? Konting pahinga lang, ayan, magmo-move forward ka na kaagad. 'Di ba, Pisces, ang ganda actually. Ito rin yung kakayahan mo mag-reflect at i-prioritize ang mental health mo. So, ang Four of Swords kasi ito yung rest, recuperations, isolations para sa healing. Ibig sabihin, i-retain mo ang mga desire na mag-recharge ka at mag-isip ng malalim, 'no? Ito rin yung sabihin natin pag-iwas sa burnout, 'no? Halimbawa, ang iyong habit na mag-meditate o mag-journal, 'no? Panatilihin mo ang time na para lang sa sarili mo, para i-process mo ang death transformations na 'to, 'no? Sa relasyon naman, ang halimbawa natin, i-retain mo yung ability mong mag-set ng time out sa conflict para mag-isip ka ng klaro, 'no, bago ka mag-react ng emosyon mo, either sa persons mo, 'no? So, nakikita natin dito ang final action mo is Eight of Swords in reverse, 'no? So, ito yung huling matapang na aksyon na kailangan mong gawin, 'no, na lumabas ka sa mental cage mo. 'No, nagse-self-sabotage ka 'pag naka-reverse ito. So, i-actions mo rito bakit ito binigay, kailangan mo raw lumabas na sa ganyang pagsasabotahe sa sarili mo, 'no? Ito yung release, impose, at saka yung mga limitations mo sa buhay. Ang aksyon mo ay yung labanan ang takot na na naghahadlang sa'yo, 'no? Tanggalin mo na yung blindfold na 'yan, 'no, nakikita mo? Ito yung blindfold mo, eh, 'no? Actually tinanggal mo na, eh. Kumbaga ang challenge mo is tanggalin mo na 'yan kasi 'pag naka-upright 'yan, ayan 'no, kitang-kita mo naka-blindfold 'no, papaano niya makikita ang katotohanan, 'no? Andiyan panay takot, ano kumbaga sinasabotahe ang sarili na hindi ko kaya, hindi ako makakalabas sa sitwasyon na 'yan, 'no? You are claiming it, 'no? So ngayon ang sabi, gawan mo ng aksyon 'yan, dahil ito ang dapat mong i-aksyon, eh, 'no, na tanggalin mo ang blindfold mo, harapin mo ang dapat harapin, ang sabi rito, 'no? Ito rin yung sabi natin na ang aksyon mo ay labanan ng fear na yung mga nagba-blockage para sa ikatatagumpay mo. Tanggalin mo na yung blindfold mo rito, 'no? Actually, 'yan ang challenge sa'yo na tanggalin mo na, 'no? Ito yung naghahadlang sa'yo, eh. Lalo na yung talon na nakapaligid sa'yo, 'yan yung mga mental limitations lang, 'no? Nasa isip mo lang 'yan. You are very powerful, isipin mo 'yan, 'no? Ang daing puwang, tanggalin mo lang para makita mo ang katotohanan. Ayan, kita mo? Ayan, oh, 'yan ikaw, eh. Tinanggal mo na yung takip mo sa mata. 'Yan daw ang i-challenge mo. Tanggalin mo yung blindfold sa'yo para makita mo ang big picture at para makita mo ang katotohanan. Huwag kang magbulag-bulagan din ang ibig sabihin nito. 'No? At huwag kang matakot na harapin ang mga challenge mo. Ito rin halimbawa 'no, gumawa ka ng aksyon na nagpapatunay na hindi ka stuck. Halimbawa, mag-apply ka ng trabaho, mag-enroll ka sa course kasi ang energy na 'to, you've been being stuck, eh, no? So ngayon, china-challenge ka. Mag-apply ka ng trabaho para ipakita mo na you are doing this. 'No, mag-apply ka ng trabaho, ayan yung mag-enroll ka sa course 'no, kasi parang this is feeling parang naging stagnant ka, nahinto ang buhay mo. So, maaari mong gawin 'yan, mag-enroll ka sa school, anong career ang gusto mo i-develop, 'yan one way na ano, yung limitation mo na hindi mo kaya, tanggalin mo 'yan 'no. So, ito sa pagdating naman sa relasyon, magsalita ka ng totoo. 'No, matagal mo ng tinatago sa puso mo, eh, dahil may takot ka hindi mo mailabas-labas sa kanya,
'Wag kang maghintay na sagipin ka 'no, ikaw ang magliligtas sa sarili mo, wala kang aasahan, kundi ikaw at ikaw lang, 'yan ang sabi ng Eight of Sword. Bakit 'yan ang kailangan mong i-challenge at ano 'no, 'wag kang umasa sa iba dahil ikaw at ikaw lang ang magsasalba sa sarili mo 'no, 'yan ang ibig sabihin. Okey. So, andito tayo, ito maganda ang gift mo, temperance na. So, kapag ginawa mo ang aksyon na 'yan, ang magiging regalo mo sa Pasko o Bagong Taon 'no, ay yung tunay na balanse, patience at siyempre ang harmony. So, ang reward mo, ang temperance, ito yung perfect blend ng peace, stability 'no. So, ang gift mo yung pagkamit ng emotional healing at inner calm. Matapos ang death transformations dito 'no, matapos ang death transformations, ibig sabihin nare-release mo na yung mental blockage or yung mental bandage mo, nare-release mo na 'yan. So, makikita mo ang right pace at ang right timing ng buhay mo. No, everything has been controlled 'no, parang lahat hindi ka umaabuso, parang lahat nasa nasa medium energy 'no. Andiya diyan yung harmony, peace, and balance sa iyo, sa sarili mo 'no. Lots of clarity na mare-receive mo kagaya ng nakikita natin sa 1313, tama 'no, talagang connected siya. So, makikita mo may guidance ka rito na Angel of Abundance, itong sabi, "It is safe for you to receive." 'No? Ibig sabihin, kapag may ino-offer na help sa'yo, financial ba o emotional 'yan o idea, ang partner mo, ibig sabihin tanggapin mo ito ng walang guilt 'no, o need na i-question mo pa siya ng worthiness mo. Tigilan ang pagiging martyr complex 'no, Pisces, at yakapin mo ang abundance 'no. Huwag kang mahiya na tumanggap dahil yang binibigay sa'yo is galing yan sa ano, idinasal mo yan. Binibigay sa'yo ngayon, binibigay sa ibang tao para ma-receive mo ang blessing na yan 'no. So, 'wag kang mag-alala kung ano man yan dahil alam mo yung pag-alinlangan mo nakakaapekto sa pinansiyal mo. Yung pagtanggi sa mga ano, be grateful sa pagtanggap ng anuman gaano kalaki o maliit na blessing, be grateful na 'no. Kasi the more na yung self mo inaalaw mo na tumanggap, the more ang resources mo darating sa'yo. 'No, kasi ibig sabihin nakikita ng universe na kailangan mo, ibibigay nila 'yan because that is what you desire. Kailangan mo ng pera, ibibigay ang pera sa'yo dahil 'yan ang pinaka-desire ng puso mo, 'no? So, make sure na natanggapin mo na dalawang kamay na sabihin mo, "I'm so happy and grateful now to receive this blessing." 'No? Hindi niyo ba alam very powerful na mga affirmations, very powerful yung mga binibigas natin 'no? So, 'wag kang mahiya tumanggap, 'no? Hindi kahinaan 'yan, nak. Idinasal mo 'yan, eh, 'yan ang gusto mo, eh. Alam nila yung ano kung anong puso mo, eh. Tanggapin mo ng dalawang kamay, 'wag mong tanggihan, ang sabi. And be grateful, maliit man o malaki. Sinusubukan ka ng universe, 'no? Ayan ang sabi napakaganda, 'di ba? Ito naman yung soul truth, tignan mo, 'no? Ito yung hinahayaan ka ba ng takot na pigilan ka? 'Yan very klaro 'yan, madali mong maintindihan 'yan. So, ang tanong na 'to, yung ugat ng Eight of Swords dito, nak 'no, itong Eight of Swords natin na naka-reverse, ito yung mental prison mo, 'no? Ito yung gagawa lang ng fear mo. Hindi ka stuck actually, eh, pinipili mo lang manatili ka diyan, 'no, dahil sa takot at sabihin natin na takot kang humarap din sa challenge. So, kasi kung bakit nga 'yan ang pinapa-action sa'yo na dapat mong gawin, eh, 'no, na parang sinusubukan ka parang fight for that, 'yan ang dapat mong challenge na gawin, 'no? Yung hindi ka stuck actually dahil naging stuck ka kasi you chose that, eh. You chose that na maging stuck ka, eh, 'no? Nakukuha mo ba? So, yung pinipili mong manatili dahil sa takot na harapin ang mga changes sa'yo, kagaya itong changes ng death, 'no, natatakot ka diyan. Ang aksyon mo yung actually yung hanapin ang inner courage mo, yung tapang mo, yung nasa loob mo meron ka niyan, nak. No, i-claim mo ang freedom mo, 'no? Nakukuha mo ba ang mensahe ng soul mo sa'yo? Hinahayaan mo ba ang fear mo na para tumigil ka sa lahat, ma-stuck ka at ayaw mo tanggapin ang pagbabago ng death of ano, kumbaga sabihin natin na ayaw mong tanggapin ang pagbabago, na nagiging stuck ka diyan kasi takot kang tanggapin?
No, yung takot na yan ang sinasabi bakit may death of reverse card. Yan daw ang itapon mo, ang takot actually ang pinakapuno dulo ng mensahe na 'to, eh, 'no? You are fear of changes. Guys, changes is good, 'no? Huwag kayong matakot. Marami kang mountains of fear dito, 'no? Na nagpi-freeze sa lahat ng ginagawa mo. Hindi mo ba alam na parang ang boss mo na is ang fear sa takot mo magbago? Lahat nai-stop? Yan ang punot dulo, nak, 'no? Kaya sinasabi dito, labanan mo. Yan ang isang self-imposed na blockage na nasa isip mo lang, pero ang daing paraan para makaalis ka sa sitwasyon na yan. Nakukuha mo ba? And then nakikita mo rito ang spiritual understanding, 'no? Si Archangel Rafael, um tsaka si Archangel Rafael, sino siya, 'no? Si Archangel Rafael, siya yung anghel ng may lihim na sikreto at misteryo. Siya yung tumutulong sa'yo na maunawaan mo ang cosmic truth, 'no, yung sa spiritual side mo naman. Kasi ang spiritual understanding, ito yung pag-iintindi ng purpose ng transformation ng death. Ang suffering mo yung actually yung bahagi ng soul contract mo yan. Talagang kailangan natin mag-suffer a little bit. Dahil nandiyan yan sa soul contract natin, 'no, para ma-evolve ang transformations na. So halimbawa, 'no, ang pag-alis mo sa mga toxic relationship, ito yung hindi failure yan, eh, kundi isang necessary step yan na para masunod mo ang destiny mo, 'no, para makuha mo itong balance and harmony, 'no, para yan yung spiritual understanding na pino-provide sa'yo ng Archangel Rafael, 'no, nakukuha mo ba, nak? Binigyan ka ngayon ng spiritual understanding ni Archangel Rafael, 'no? Pinapakitaan ka ng mga simbolo, 'no, para maunawaan mo. Meron din tayong spiritual world, meron tayong physical world. Ngayon binibigyan ka ng upgrade, 'no? Binigyan ka parang bibigyan ka niya sa journey mong ito, binibigyan ka niya ng lots more understanding habang ginagawa mo itong nasa taas, 'no? Itong dapat mong bitawan. Dahil sa bawat journey mo, sa bawat pagbitiw mo, sa bawat pagdala mo, sa bawat aksyon mo, at sa bawat na regalo binigay sa'yo, 'no? Yan ay hatid yang pag-iintindi mo, 'no, apektado rin ang spiritual understanding mo at binibigay sa'yo yan. Pinagkakaloob sa'yo yan, 'no, na parang mag-focus ka rin sa spiritual side mo, 'no? Nakukuha mo, nak, ang ganda, 'di ba? And then, nak, ito ang angel whisper sa'yo. 13:13, clarity. As the storm passes, the clarity spell passes than lighting as seen against the dark sky. The divine is reminding you that the clarity is readily available, 'no? All you have to do is ask. Ayan nga, ask, eh. Ayan, oh, sinasabi sa'yo kasi medyo parang mahiyain ka, eh, 'no? Sabihin mo iko-connect mo 'yan, 'no? Medyo, parang ikaw yung ayaw manghingi parang ayaw mo magkaroon ng utang na loob, 'no? Pero kailangan natin sa process mo ngayong Nobyembre, 'no, huwag kang mahiya na receive. Especially yang blessing na 'yan, hindi galing sa tao na 'yan, galing 'yan talaga sa spirit guide mo, kay God, 'no? So, ibig sabihin din, kailangan mo rin ng parang nasa mundo ka nga ng konting storm na 'no, kailangan daw 'yan kasi 'yan ang dadalhin mong weapon. Diyan ka makakakuha ng clarity, 'no? At tignan mo, this is one that is a beginning and three is the growth, 'no? Maraming mararanasan pa, ibig sabihin, 'no? Maraming tutulong sa'yo na nakapaligid sa'yo, 'no? Kaya binubulong sa'yo, sabihin mo lang 'to, maraming energy, especially mga loving energy na napapalibutan ka, 'no? At magtiwala ka lang para magkaroon ka ng kaliwanagan, 'no? Naku, so ang affirmations dito na dapat mo daw banggitin, "Loving energy surround me and I trust that the clarity I feel is the answer I need." Oh, 'di ba? Ang ganda nito. So, ito yung about sabihin din natin, transformations din 'to. Ito yung very powerful na sign na transformation. One, ito yung pagsisimula ng cycle, ang one, 'no? Yan. And ang universe ay nagsasabi sa'yo na ang death ending align sa iyong spiritual transformation, 'no? Itong transformations na 'to, itong spiritual understanding mo, magka-partner yan kaya binibigay sa'yo lahat dito, 'no? Ibig sabihin
no? Nakikita mo rito, with all the things na nararanasan mo rito, yan transformations, wag mong ano, no? Wag mong nang dalhin yan, no? Kasi talagang part yan diyan ka rin, part yan na talagang dapat mong bitawan, no? Kasi merong nag-aantay sa'yo ng spiritual understanding din. So, kung makikita mo rito nak, bitawan, iwanan ang paglaban. Ito kasi about changes sa pagluluksa sa ending, no? Wag mo nang luksain yan. That's not worth of your effort and worth of your energy. Release that. At siyempre, i-retain mo panatilihin mo ang iyong rest at recharge time, no? Para sa mental clarity mo. At para maramdaman mo ang spiritual understanding, para malaman mo kung anong tinuturo sa'yo ni Archangel Rafael. No, and then kung makikita mo ang action mo rito is ang mental cage, no? Ito yung 8 of Swords, no? Ibig sabihin, i-claim mo ang freedom mo, wag mong self-sabotage mo 'yan, no? Ang sarili mo. Ang sinasabing action sa lumabas ka sa mental cage at i-claim mo ang freedom mo, no? And then ito yung regalo sa ang Disyembre mo ay puno ng tunay na balanse at healing no? Napakaganda. So, ang iyong final move dito, harapin ang fear, no? Dahil may soul truth ka, yung mensahe dito, no? At ang death na transformations ay ito yung gift para sa temperance na peace mo, no? Suportado ka ng divine, no? So laban lang, no? Do not resist the changes, nak. Yung pag-aalinlangan mo na palitan, na pigilan ang pagbabago na nangyari sa'yo. Kaya yan ang pinapaiwan sa'yo, nak, no? Ayan, I wish you good luck, nak. Sana nagustuhan mo ang ating reading. Pengi naman ng like dyan at saka hype sa inyong mga cellphone, no? Thank you so much sa suporta. Nag-subscribe ka man o hindi, no? Thank you so much and I really do appreciate that. At marami rin pong salamat sa nagdo-donate, sa mga comment, at sa inyong sinishare, sa pag-share ng ating video po, no? Sana po nagkaroon kayo ng enlightenment sa ating mga video dito. Ito po yung self-growth po ito, no? So, alam niyo po, gusto ko pong palawakin pa. Gusto ko po talaga magbigay ng enlightenment sa inyong lahat, no? So, maraming salamat sa suporta po ninyo, no? Ayan, so see you po tayo. Magdi-December reading tayo. Abangan niyo po ang ating December reading. Isusunod ko po after ng Pisces, no? Ayan, thank you and God bless you. I love you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong